Hello po, magandang araw. Dito naman tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas upang tayo po'y magbulay ng salita ng Diyos. Ang ating bibigyan pansin, siyempre, gumagamit po tayo ng kasulatan, Biblia, at meron po kaninang lumalakad kahit po doon sa amin, yung mga grupo ng Saksi ni Jehovah, sila po'y namimigay ng mga babasahin, no, to bantayan at yung maliit na babasahin na nakalagay dito sa harapan, memorial ng kamatayan ni Jesus. Ayan. Ngayon, ang kanilang dito sa gitna, memorial ng kamatayan ni Jesus ang nakalagay po sa napakahalagang hibet nito. Inaalala ng mga saksi ni Jehovah ang kamatayan ni Jesus bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Nakalagay, inaalala ng mga saksi ni Jehovah ang kamatayan ni Jesus. Yung pagkapako sa krus, siguro. Siya namatay. Bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Ang kinuha nilang Bible verse 22:19. Babasahin natin. Kung paano nila minimemorya, hinaalala ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ating mapapansin po sa Biblia, ang nakalagay dito, ang pagtatatag ng banal na hapunan naman, ang nakalagay sa Biblia, ito. No? Pero bago tayo aabante dyan, siyempre manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Babasahin po natin ito, Lucas 22. Pero simulan natin sa 14 na. Nang dumating ang oras, dumulog si Jesus sa pag, kasama ang kanyang mga apostol. 15. At sinabi niya sa kanila, malaw ko nang inaasam na makasal kayo sa hapon ng Pampaskwa. Ito bilang pagbata. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng langit. 17. Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. 18. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. 19. Ito po. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalahala sa akin. 20. Gayun din naman, dumampot siya ng saro pagkatapos magpasakapunan at sinabi, ito ang sarong ito, ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. 21. Ngunit kasalo rito ang magkakanulo sa akin. 22. Papanaw ang anak ng tao, referring to Jesus, ayon si tinakda ng Diyos. Ngunit nakakapangilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya. 23.
At sila'y nagtanong-tanong kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Ito, dito nila kinuha, in particular, kaya binasa kong diretso yan para kung may Biblia kayo, basahin nyo rin ng buo para makita ninyo yung ibig nilang iparating, ano? Yung kasi ang paksa ng kanilang magasin, memorial o pag-alahala sa kamatayan ni Jesus. Yung 19, o in particular, at dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila at sinabi, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa kanila pala yung Holy Last Supper. Yung Last Supper, nakakita ba kayo Last Supper sa mga, di ba? Meron ka Last Supper, ano? Oo. Ayun. Kung makikita po natin ito, titignan lang natin ha. Last Supper yun. Kasi meron silang Last Supper, sila Kuya Romy rito. Ito. Ayan, yung picture galing sa Saudi ito eh. Nagtrabaho kasi sa Saudi si Kuya Romy. Ayan, Last Supper. Yang pinapaksa nilang yan, ang kanilang pag-alahala sa memorial o kamatayan ni Jesus, ay yung Last Supper. Yung huling hapunan. Kasi ang susunod na hapunan ay sa langit na. Ano po? Kung hindi mapapasin dito, okay, tingnan natin para maano tayo. Dito sa 15, at sinabi niya sa kanila, malaw ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapon ng Pampaswa, ito bago ko magbatay, bago maghirap. Kasi si Jesus maghihirap siya rito, magpapasa ng cross, pahirapan ng mga tao, then hanggang sa mamatay sa ibabaw ng bundok. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. Ano po? Kaya sa 16, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maghanap na sa kaharian ng Diyos. Yun. Yung sa kaharian ng Diyos, sa langit na po yun. Yung nangyaring Last Supper dito, during nila Jesus at yung mga apostol nakapaligid sa kanya, ay mangyayari ang susunod niyan sa langit na po, ano? Ayun, bakit ganito ang kanilang pag-alahala sa kamatayan ni Jesus, Last Supper? Kasi ang tinutukoy nila dito, hindi ba namatay si Jesus at muling nabuhay? Di ba? Sinakdal si Jesus sa gobyerno. Then, nagiring, inatulan ng kamatayan ni Poncio Pilato. Namatay at muling nabuhay. Yun ang ibig sabihin po ng kanilang pag-alahala, yung nabuhay siyang maguli sa mga patay. So, yung naganap na Last Supper, ang susunod po niyan dahil doon sa langit. Hindi na po dito sa lupa. Dito naman sa ibang mga sekta ng reliyon, ang pag-alahala naman ay tungkol doon sa, di ba merong nagpapapako sa krus, yung iba nagtatali lang, hindi pinapako. Ganon naman nila minimemorya, inaalala ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Pero kung inyong mapapasin po, yung Last Supper dito, kung sa simbahan ng Katoliko po ito, after ng Mass, yung service ng Mass, yung sermon ng pare, ang kasunod na yung Last Supper. Yung communion. Communion po ito eh. Itong tinutukoy dito.
O, banal na hapunan eh. In- Kaya hindi ko makita dito yung pag-alahala ng saksi, yung kamatayan ni Jesus. Eh dito, nagbabanal na hapunan sila. Si Jesus ang 12 apostol. O, kumuha siya ng tinapay, pinagpiras-piraso, ibinigay sa kanila. Ano sinasabi ng pare? Itinatas yung kopang ganyan, yung ostya, bilog. Anong sabi? This is my body, which will given up for you. Lang lang, lang lang, sabi nung sakristan. Tapos, ayan, magkukumin yung mga tao. Oh. Tapos, dumampot ng saro. This is the my blood, which is given up for you. Drink it. Kasi ba Katoliko, wala siyang drink it. Yung pari lang yung umiinom. Pero yung miyembro, wala. Oh. Di po ba? Kaya, ganun pala nila ginugunita ang kamatayan ni Jesus. Yung Last Supper. Yung mismo nasa Last Supper. Kaya, hindi natin makita rito, sana magunita nila ang kamatayan ni Jesus bilang pagliligtas ng tao. Ano? Yung pagliligtas ni Jesus sa tao, sa kanyang kasalanan. Sa bagay, sabi nga nila, kanya-kanya lang ng paniwala yan. Yung nga, sinabi ko nga, yung sa inyo, yung iba, yung nagpapapako, kunwari pa ako sa krus, doon sa Pampanga, sa may Kakutod. Si Enayes, ang apelyido nun eh. Matanda na yun, senior na yun eh. Nung nakaraan, sabi niya, hindi na kaya ng katawan ko eh. Ang problema, hindi nila mahinto-hinto. Yung pagpapako ng ni Enayes. Kasi wala silang napipiling pumalit eh. Kaya kahit na sinasabi niyang senior na siya, ewan ko, itong mahal na araw na ito, kung siya pa rin ang gaganap. Kasi siyang main attraction eh. Doon sa pagpapako sa krus sa may San Fernando, sa Barangay Kakutod. Sa may Pampanga. Oh. Wala pa siguro sila na ipapalit. Ewan natin ngayon ha, itong darating na ito, kung meron na silang ipapalit para sa kanya. Pero yung nakaraan, parang nagre-reklamo na. Kasi matanda na ako, sabi niya. At yung kahit nasanay na siya magpapako rito, nararamdaman na niya yung hirap. Nung nakaraan interview napanood ko yun eh. Nararamdaman na niya kahit na yung sa palad niya, halos taon-taon, nagbuot nung magpapako siya, doon lang din nila pinapako. Kumbaga meron na talagang bakas. Kanya lang, sabi niya, nakakaramdam na ako ng hirap, sabi niya. Kaya ngayon, hindi natin alam kung siya pa rin ang ilalagay na may karakter bilang Jesus. Yung iba naman, meron doon, hindi naman nila pinapako, tinatali lang nila dito sa braso. Kahit yung kasama niya nung araw, meron, tinatali lang din sa braso. Ang ganyang uri ng pagmemorya kay Jesus, sa bagay memorial lang ha, yung ganyan. Ako yung sasaksi niyo, bahala sa per lang yun. Kaya nangyayari sa mga simbahan pag after ng service is Last Supper. Dito sa Galatia, ito, 3:13.
tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nakasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Di ba yung cross? Yung cross yun, kahoy. Oh. Kaya si Jesus, parang siyang isinumpa. Imbis na tayo, ulitin natin ha, tinubos tayo. Kumbaga yung sumpa natin, nalipat sa kanya. Kaya siya binitin sa punong kahoy. Di ba yung nakapako nakabitin ng ganon? Doon siya namatay. Tinubos niya yung sumpa ng kasalanan ng tao. Tayo yun. Parang ganito. Yung kasalanan natin, ipinataw sa kanya. Siya nagdala. Sabi naman ni San Pedro ay 2:24, ito. Sabi niya, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan, dinala upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mabuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Yung kasalanan pala natin, mabigat. Ibig sabihin, walang katumbas. Yung kasalanan natin, wala tayong ibabayad dahil mabigat talaga ang kasalanan natin sa Diyos. So, ang gumawa niyan, si Jesus. Kahit na gaano kabigat yung kasalanan natin, inako niya. Dinala, ang sabi dito, inako. Sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay yata ro na kinuha. O kung ano man yung nakalagay, yung bigat ng ating kasalanan ay inako niya. Kumbaga, wala siyang tinira. Kinuha niya lahat. Wala siyang tinira. Pero merong kapalit. Ang kapalit is mabuhay tayo. Basahin ko muli ha. Dapat mabuhay na tayo dito. Okay, basahin ko lang uli ha. Sabi ni San Pedro, ito, sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala. Ibig sabihin, halimbawa, ang ginagawa mo sa buhay para ka mabuhay, nagdadrugs ka, nagbebenta ka ng droga, nakakasira ng buhay, maraming sinira buhay yung droga, pati buhay mo nasira. Kung naniniwala ka, isa ka sa mga tinubos ni Jesus sa bigat ng iyong kasalanan, kung naniniwala ka, ang dapat nakasunod dito, ang sabi niya, iwan. Iwan mo na yung ginagawa mo kung ano man yan. Halimbawa, si Magdalena. Nang mauli si Magdalena, nagbebenta siya ng aliw. Hostes. Ang sabi ni Jesus, ako man hindi kita atulan, pero huwag ka nang magkasala.
Ibig sabihin, huwag ka nang magbenta ng aliw. Magdalena. Kasi pag nagbenta ka ng aliw uli, tulan na kita. Oh. Ganon din yung sinasabi ni Pedro. Kung nagbebenta ka ng aliw, hostes ka, at nag-hostes kang muli, ayan, yun ay babala. Dapat kung naniniwala ka, na isa ka sa mga tinubos, o kinuha ni Jesus yung kasalanan mo, dapat iwan mo na yun. Hindi mo na dapat ginagawa pa yun. Kasi parang niloloko mo na lang ang Diyos eh. Paulit-ulit ka na lang na ganon. Hanap buhay mo, nagbebenta ka ng droga, marami na peperos yung buhay. Pagkatapos sasabihin mo, ito ang kabuhayan namin eh. Oh. Hindi ka nakakatiyak, kaibigan. Kasi ang sabi rito ay, anong sabi? Iwan. Anong sinabing iwan? May iwanan ka. Yung dati mong ginagawang kasalanan, iwanan mo yun. Nang mangaral si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, after na siya mabautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, sa Middle East, sa Jordan. Nagtatrabaho sa Jordan. Yes, si Kuya Romy, OFWT. Buhay na bayani ito. Yung mga iba, buhay na bayani, pag-uwi, bangkay na bayani. Ito Mateo 4:17. Magmula noon, nag-aral si Jesus. Sinabi niya, pagsisihan taligdan. O yun, taligdan ang inyong mga kasalanan. Yun ang sabi ni Pedro. Iwan. Ginawa na ni Jesus ang nararapat para sa ating kasalanan. Siya na yung ipinako sa krus. Ibiniti sa punong kahoy, sabi sa kasulatan. Kasi nga sa sumpa ng kasalanan, tayo yung nakasumpa. Dahil sa ating kasalanan, mabigat na kasalanan, sinumpa tayo ng Diyos. Si Adan, na magkasala siya, ang sabi ng Diyos, lumabas kayo dito sa Garden of Eden. Magmula ngayon, sabi ng Diyos kay Adan, sa dugot pawis mo, magmumulang kakainin ninyo. Magbungkal ka ng lupa. Ang ginawa ng Diyos, sinumpa niya ang lupa. Kaya kung yung mapapasin ng mga lupa kayo, kung magsasaka kayo, ang itinanim ninyo, palay. Pero bakit may tumutubong hindi palay? Di ba? Yun ang sumpa ng lupa. Isinumpa yun dahil kay Adan. Nang siya'y magkasala, nang labagin niya ang utos ng Diyos. Ganon din po tayo. Dahil hindi natin sinunod yung kalooban ng Diyos. Kasi sabi ni Pedro kinuha na nga yung kasalanan mo. Ang bigat ng kasalanan mo, kinuha na, sabi niya. Ulitin natin sa 2:24 ng unang Pedro. Ano ba nakalagay? Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay hayon sa kalooban ng Diyos. Imbis na mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, nabuhay tayo sa ayon sa kalooban ng gusto natin.
Oh. Sipin nyo, ang Diyos kausap si Adan. Anong sinunod ni Adan? Yung kalooban ni Eva. Oh. Ganun tayo, tayong mga tao. Kaya tayo nasa ilalim na sumpa ng kasalanan. Kaya wala tayong magagawa. Paano tayo mapapatawad ng Diyos? Yang ginawa ng Diyos, nilagyan ng katawan si Jesus, isinugo dito sa lupa upang maghirap magdusa hanggang mamatay. Alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya dapat tayo pala ngayon, tayong mga tao pala dapat ngayon, dapat namumuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. O, naalala nyo ba yung Lord's Prayer? Ang sabi ng mga apostol, sila Pedro, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ng tinuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa. Sundin ng kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Sino nagturo ng ganyan? Si Jesus. Gusto ni Jesus, habang nasa lupa tayo, sundin ang kalooban ng Diyos. Mula dito, papuntang langit. Yan din na sinasabi ni Pedro. Kung naniniwala tayo na tinubos na ni Jesus ang kasalanan natin, sa sumpa ng kasalanan, siyang naghirap, siyang nagdusa, siyang ipinako sa krus. Dapat iwan na natin, sabi ni Pedro. Huwag nang babalikan kung ano man yung kinakagawin mo, kaibigan. Yung ginawa kong halimbawa. Yung nagbebenta ka ng droga, marami kang pamilyang winasak, gaya ni Magdalena, hostess, nagbebenta ng panandaliang aliw sa panahon niya. Kaya nang dinala si Magdalena sa kanya, ang sabi ng mga tao, Panginoon, ito, nagbebenta ng aliw, nauli namin. Sabi niya, yung walang kasalanan, sige, batuin nyo na. Dahil ng parusa nun sa kanila, stoning, bato, hanggang mamatay. So, nung tumingala si Jesus muli kay Magdalena, sabi niya, wala bang bumato sa'yo? Sabi niya Magdalena, wala po. Oh, ngayon, hindi kita hatulan, pero umuwi ka na, huwag ka na mag-hostess muli. Ibig sabihin, pinatawad na siya, iwan mo na yung pagiging hostess mo. Iwan mo na yung kasalanan mo. Pero kapag inulit-ulit mo, niloloko mo na lang ang Diyos niyan. Niloloko mo na lang. Yan ang kasaysayan ng memorial ni Jesus. Kung paano tayo tinubos ng kasalanan, hindi gaya ng saksi ni Jehovah, last supper lang pala. Oh, which is na ginagawa naman ng pari, kanya lang wala siyang saro. Puro tinapay lang. Kaya tatandaan niyo po, kaibigan, yung kasalanan natin mabigat, meron na pong tumubos. Ang tumubos po, walang iba kundi si Jesus. Kaya dapat sundin na natin yung kasulatan, naiwan na po natin yung kasalanan at mabuhay na tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin. Ito po ang aming magandang memorial o pag-alaala sa kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Romy, Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. Kasama po natin sila, kapwa po sila senior, Kuya Romy, Ate Dorcas, husband and wife. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.